mother. Yan, nakatito mo ni tanong ko. Okay po. Dakong dress man. Kaya kaya hindi tapagam. Uy, ang ganda ng ginawa niyong ano. Paano hindi ka sasali mother Hindi, ka? akala ko yung mama, hindi ko mag-aamin dyan. Sali din ako. Ustaz, Alam need mo pa na. ako doon? Di man ako nakabihis. Ano naman ako? Need ako doon? Need pa ako dyan? Basta, oh, yoko. Kaya nga tinawag kita eh. Sarili ko nga. Oh, pagkatas niyo maliligo kayo. Huwag mo akong bibidyan, ha? Huwag mo akong iyan. Bago mo sinabi, nakasabi na. Asan na yung mga sister mo ba? Ay, dito kayo! Dito kayo! That's the purpose. Tayo Bakit mga dito, testigo. Tayo ang mga witness. Ano po yung kukuan ko? Oh, kami naglagay niyan eh. Saan kami? Dulo sa Diyan sa kanan. Dito. Ako dito na ako, Stad. Yan. Tapos doon sa nakadanan. Yan. Mother. Kala mo naman talaga. Uy, tayo lang to. Hmm. Sumala ka lang. Akin na pa may pwesto. Balik ka lang. Papipihan ko nga si Stad eh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Ako'y sumasaksi sa na walang ibang Panginoon na dapat sambahin maliban lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang may likha ng langit at lupa. Siya ang ating hinihinga ng tulong. Siya ang lahat ng kailangan natin. Lahat ng ating pangangailangan ay sa Kanya lang naman nating hinihingi. Sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran, sa Kanya tayo humihingi ng tulong, sa Kanya tayo humihingi ng baraka, biyaya. Kung kaya't lahat ng ating mga ginagawa dito sa ibabaw ng mundo ay nararapat lamang na ating ialay sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na, o kayo mga Muslim, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng totoong pagkatakot. At huwag ninyong hahayaan na kayo ay bawian ng buhay maliban na lamang na kayo ay tunay na mga Muslim. So, nandito tayo at tayo ay nag-gather, no? Sa isang maliit at payak na tirahan ng ating sister, ng ating kapatid sa pananampalatayang Islam, Sister Alea. Alhamdulillah, ay na-invite ako dito, no? Nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hinayaan niya ako mabuhay pa ng isang araw after ako kausapin ni Sister Noraisa na kasal natin ang aking mga anak dahil ako ay natatakot daw siya na ang kanyang anak ay nagko-commit ng zina. Diba? Sinabi natin sa ayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na al-fitnatu ashaddu minal qatl. Ano ibig sabihin nun? Na ang fitna sa pagitan ng mga laman. Yan, ha? Nasa ng ating mga laman ay mas matindi pa sa pagpatay natin ng tao. So, ano ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na ang zina, kasi yung tafsir doon or yung translation doon ay pakikipag, live-in, talik, tabi, usap sa mga taong hindi natin asawa, mga opposite, tinatawag natin ito mga opposite sex. Okay? Kasi syempre, asawa, babae, lalaki. Pakikipag-usap, pakikipag-holding hands, pakikipag-pagtulog ng magkatabi. Lahat ng mga yon ay tinatawag nating fitna at yun ay maaaring pumasok sa konsepto ng zina. Ano yung zina? Yung mga bagay na ginagawa natin sa hindi natin kaparehas ng sexualidad. Ibig sabihin opposite sex. Okay? Babae, lalaki. Kaya walang girlfriend, boyfriend sa Islam. So, ang ginagawa doon is that kung gusto mo na talagang mahal mo yung tao, mahal mo yung isa't isa, so, hindi doon natatapos yung obligasyon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa ating lipunan. Kasi iniisip ng iba, ganito kasi kaya magpapakasal kasi mga Musliman. Hindi yun.
Bakit kailangan magpakasal? Bakit kailangan inuuna natin ang kasal? Dahil nagpapakita ito, number one, respeto sa babae. Okay, yung respeto natin sa babae, hindi tayong mga kalalakihan, ha? Hindi natatapos doon yung sinabi natin sa kanila na mahal natin sila. Hindi doon natatapos yung obligasyon natin sa kanila. Na mahal naman kita, magsama na tayo. Diba? Ay, mahal naman natin isa't isa, magsama na tayo sa isang bahay. So, hindi doon natatapos. Sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag kayo ay nag-commit ng zina, al-ashaddu minal qatl, ibig sabihin, mas matindi pa yan sa pagpatay mo sa isang tao. Al-fitna to ashaddu minal qatl. Dahil ang fitna ang sumisira sa sa ating lipunan. Ang fitna ang sumisira sa pamilya. Ang fitna ang sumisira sa pagmamahalan. Yun, dalawa. So, nasisira. At dahil meron tayong tagapaggabay, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, number one, ng sa tinatawag nating fitra. Okay? At syempre, binayaan tayo ng mga mababait na ina. Okay? Kaya, pinilit ako. Hindi ako pinilit, pero sinabihan ako ni Sister Noriza na, Ustads, ikasal natin itong dalawa. Although nasa edad na tayo, nasa hustong gulang na tayo, alam na natin yung ginagawa natin, yung tama at mali. Pero, lagi nating tatandaan na kapag may isang fitna, okay, kapag nagkaroon ng fitna ang isang lipunan, nagkaroon ng fitna ang isang pamilya, walang baraka. Proven and tested yun. Yung baraka, Ustad, maintindihan. Ang baraka is blessings. Okay, wisdom. Okay? Blessing. Walang blessing. Kaya nga minsan ito share ko lang nasa lecture ako, nasa klase ako ng masteral ko sa UP. So sabi sa akin, kahit anong yaman mo, kahit anong dami ng pera mo, kapag ikaw ay kumakain ng riba, alam natin riba, interest, yung mga bagay na yun, walang baraka. Hindi ka mabubusog, hindi ka masasarapan sa pagkain, walang baraka. Hindi ka makukontento, mawawala yung baraka, mawawala yung blessing natin. So, ganun din sa pag-asawa, no? Pag nag-asawa tayo at walang basbas, number one yun, ha? Walang basbas ng ating magulang, kaya may wali, no? Tayo ay hindi dumaan sa tamang proseso ng pagkakasal sa Islam. Yung ito lang, ganito lang, payak lang. Hindi naman kailangan bongga yung kasal, eh. Hindi naman kailangan nasa restaurant ka or nasa outside ka. Para sa akin, kung magbibigyan ng opinion tungkol doon, yun ay, palamuti ng lipunan. Okay? Hindi rin kailangan mataas yung dori, hindi kailangan mamahalin, masarap yung mga pagkain, hindi kailangan mga bigatin yung mga bisita natin, yung mga tinatawag nating mga bisitang mag-witness, hindi kailangan mga bigatin yung mga yan. Hindi kailangan congressman, kapitan, hindi sila kailangan sa Islam. Okay? Hindi sila, ang kailangan natin is yung baraka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, merong mag-guide sa atin. Okay? So sa Islam, sister, ikaw ba yung isa? Mashallah. Okay. Si brother sa Islam, sa pagtitawag natin itong nikah. Okay, nikah or yung kasal sa Islam. Nikah sa Islamia. Meron tayong apat, okay, na arkan. Okay? Arkan, pag sabi arkan, ito yung pundasyon ng pagkakasal. Para masabi na, sila ay kinasal talaga. Okay? Number one doon is ang wali. Wali. Sabi ko kanina, di ba, may wali ba? Meron ba siyang tinatawag nating wali, yung mga mahram. Mga mahram, tinatawag sila, wala kasing translation sa mahram malapit na kapamilyang lalaki. Okay? Kapamilya ng babae. Sa pamilya ng babae, meron laging dapat nagre-represent ng kanyang wali. Guardian. Ha? Guardian sa lalaking side, na lalaki. Okay? Kaya kanina, tinanong ko si sister, meron bang wali yan? Kaya pinatawag si brother. Yan, okay? Kailangan ko ng lalaki na mag-witness na siya ay talagang ginaguide. Kasi kahit pa sabihin mong matanda, tingnan nyo sa Islam, napaka-perfect. Kahit matatanda na kayo, alam nyo na yung ginagawa nyo, hindi pa rin tayo pwedeng mag-adjust. Hindi na kailangan ng wali kasi nga malaki na. Hindi ganun po. Kaya pinilit ko kanina na dapat meron yan. Kasi mag-uuwian kami lahat pag wala siya. Hindi matutuloy yung kasal. Ako hindi ko rin ikakasal. Hindi ako papayag na wala. Kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa bil wali. Sabi niya,
Hadith ha, ito yung mga sinabi ng propeta. Sabi niya na walang kasal maliban na lang kung merong wali. Wali yung guardian na lalaki. Okay? That's number 1. Number 2 is yung tinatawag nating mahar. Dory. Mahar or dori sa ibang salita, sa ibang mention, tinatawag siyang mahar. Ibig sabihin ng mahar is yung bigay kaya ng lalaki sa babae. Ito naman, ang konsepto ng mga ibang mga kapatid nating mga Muslim, especially mga Maranaos, yung mga Mindanao. Other tribe. The konsepto is like, kailangan malaki. Kailangan marami. 50K pa Kailangan marami, malaki, may pera, gano'n. But, ang totoo, sa realidad ng buhay, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinasabi na kahit, okay, yung kalahating dahon ng dates ay parang dahon ng nyog, kalahati nun. Basta tumubo sa within the perimeters ng kanyang property na lupa. Okay, property na lupa ng lalaki. Pwede na yun. Pwede niyang Si Ali at Fatima, di ba? Pinasal sila, binigyan sila ng silver ring. Binigyan niya ng silver ring si Fatima. So, ibig sabihin, itong mga aral na to, hindi yun basta wala lang. Hindi yun basta lang kwento. Yun ay basihan natin. Para sabihin natin na ang kasal sa Islam ay hindi kailangan bonggang-bongga. Hindi kailangan masarap yung mga pagkain. Hindi kailangan 50 million o kaya 1 million. So, diba, 1 million, 1.5 yung dori, yung mahar. Grabe. Kaya parang ang konsepto, kahit sa akin, sa school, tinatanong, Sir, totoo po ba na binibili sa inyo yung mga babae? Hindi binibili sa amin yung mga babae. Walang ganun. Kasi iniisip nila, yung 1 million, yun na yung bayad mo dun sa girl. Maling-mali, sobrang maling. Kabayaran. Ngayon, kung meron man kayo naririnig, lalo si sister, medyo balitis lang pa, medyo bago pa sa pandinig niya yung mga ganun. Kaya sinasabi ko na, ako ano kinasal, di ba? Sasabihin ni sis, ako ano kinasal nga ako. Wala namang ganun. Dito lang kami, simple lang, payak lang, konti lang yung mga tao. Ba't kailangan maraming cheche-buretche? Yeah. Di ba? Ba't kailangan marami? Social status na lang yun. Pinapakita na lang ng tao na, ganito ba? Afford naman nila, kaya naman nila i-provide. Bahala sila, pero Yeah. hindi ganun. Kaya maraming hindi nakakapagpakasal na lalaki sa Islam eh. Kasi natatakot sa gastos. Natatakot sila sa gastos, instead na ang patagalin mo instead na i-ready mo yung future nyo bilang mag-asawa doon sa gagastusin nyo habang mag-asawa kayo, naubos na yung ipon mo doon sa kasal pa lang. Sa kasal pa So lang. paano na kayo mabubuhay ulit pagka after nung kasal? Start ng business, wali. So mawawala na yung baraka. Bonggang-bongga yung mga bisita mo, syempre ipapakain kailangan. Pag bongga yung bisita mo, bongga rin yung pagkain mo, bongga rin. Hindi mo inisip yung dalawang mag-asawa na, di ba? Wala Paano pa yung magsisimula? property. Mag-uumpisa. Paano kayo mag-uumpisa? Bakal bote muna. So, kaya ganun, ano? That's number 2. Okay, number 3 is, itong mga Kami. ingay na to. Mga witness. Mga witnesses. Okay? Grabe, Yung mga yan, maingay. yung Ang mga daming may angel ingay. dyan, Yung no, mga bumaba. kumukuha ng camera, kinukuha mo na camera. Yung mga kumukuha. Yan, mga yan. Ang tawag sa kanila ay mga witnesses. Kahit ako. Okay? Daming angel. So, no? that's number 3. At ang pang-apat ay yung, syempre, hindi makakalimutan yung kainan. Okay? Hafla. Okay? Yung receptions. Bakit kailangan bakit kailangan yan? Para sa masaganang kainan. I mean, para sa masaganang blessing. Okay? Merong isang kwento about sa isang mag-asawa na kinasal sila na parang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu na Sallallahu alaihi wasallam. kahit na hindi masarap yung pagkain, basta't merong salo-salo. Okay? Basta't merong salo-salo. Ang sunnah is that dapat ang kasalan nasa masjid. Yun ang sunnah. Okay? Bakit kailangan nasa masjid? Para malaman ng lahat na kayong dalawa ay kinasal na sa Islam. Pero sa mga sa ibang mga pagkakataon, siyempre, hindi naman natin hawak yung katulad dito, simple lang to. So hindi natin afford na medyo mag-invite at, di ba, magluto, mag-prepare ng Medyo pangmaramihan. ng medyo maramihan. So kailangan natin ng maraming resources, kailangan natin ng manpower na magluluto. So kailangan natin ng marami tayong kailangan. Kaya si sister si mama nyo nag-decide na few people lang yung invite. Okay? Hindi naman kasi kailangan bongga yung Yeah.
Hindi naman kailangan bongga yung kasal. Importante, mahalal kayo. Importante, yung kasal Makasal nyo, kayo. di ba? Halal na sila. Okay? Yeah. Halal yung pagkasama nyo. Ngayon, kasi for example, dadating tayo sa punto na gusto na nating legal. Okay? Siyempre, hindi naman, kumbaga parang, sa mata ng Allah, yes, that's correct, ano? Kasal na kayo. Pero yung legality natin, may anak na kayo? May anak na kayo? Kaya pa. So, yung legality natin, tungkol sa pagiging husband and wife mo, ninyong parehas, may mga departamento tayo sa government na in charge sa mga ganyan. So, kung halimbawa, gusto mo magpapagawa na kayo ng marriage contracts ninyo, kukuha ka ng conversion papers ninyo. So, meron tayong National Commission on Muslim Affairs sa PERIA. Doon kayo magpasa ng kung ano yung dokumentong hihingi nila sa inyo. Senomar, single ka naman. Wala pang asawa previously. Yun. So, kung ganun, matagal na ba kayo? Mag 1 year na. Okay, so kung ganun, dadating na sa punto after this kasal, after this event, gusto niyo nang, sige, para sa mga, halimbawa, maternity, paternity leave, yung mga ganun, is that, kailangan na nakapapel. Okay? So, kung gusto ninyong ma-under kayo ng shadow ng Sharia ibig sabihin yung batas, kung paano, Islamic law. law. Kung gusto niyo maging under kayo nito, under kayo ng kayong dalawa, under kayo ng Islamic marriage, Islamic law, then mag-file kayo ng marriage contract sa NCMR. Okay? Then ako yung signatory doon. Kasi ako yung nagkasal. NCMR, National Commission on Muslim Filipino. Sa may PERIA, Quezon bago City. dumating, Quezon City, sa may Commonwealth, Oo. yun. Pwede yun. Yung may overpass. Hindi na pala sa Muslim Affair? Yun. Ayun na yun. Sa PERIA. Yun na yun. Affair pala. Ay, Pero yung lugar. nakapunta na ako doon. Doon kayo magka-file. Kung gusto niyo Si Shiluna eh. kung gusto niyo i-legalize na talaga yung kasal niyo, Doon kay Papel. then that's the time na pag-file na kayo. Kung talagang decided na kayo, decided na talaga kayo, gusto niyo na talaga fully pledged na kailangan yung inheritance nung, kung meron mang mamanahin, kung meron mang apelidong dadalhin, gusto niyo maging ganun, better is i-file niyo na yung marriage contract niyo. Huli ko na na-file Okay. yung akin eh. Always remember na kapag ka naging under tayo ng presidential decree, meron tayo may mga Muslim laws tayo na under tayo. Okay? Like divorce. Okay? Yung tinatawag nating inheritance. Mga magiging under tayo nun. Okay? Now, halimbawa, bibigay ko yung option ha. Gusto nyo talagang hindi pwedeng, siyempre mga babae, hindi pwedeng mag-asawa ng pangalawa. Totoo kayo, Hindi Stan. pwede yan. Hindi pwede yung dalawa sa ayoko niyan. So, civil code. Magpapakasal kayo sa West. Hindi kayo magpapakasal sa presidential decree. Kasi, mas malakas pa rin yung Under Philippine Philippine law. Okay? Civil code, civil law. Okay? Civil marriage. Sa harap ng mayor, sa kahit sino, attorney, bala kayo. Tapos, paano kung dumating sa punto na gusto nyong maging married under ng Sharia? Hindi kayo magiging under ng Sharia kasi nagpakasal na kayo una sa civil. Ay, hindi pwede dalawa. Hindi. Hindi gusto niyo mag-divorce. Of course, hindi naman doon tayo, hindi yun ang Sa hinahanap Islam, natin. mabilis mag-divorce sa Islam eh. Yes po. Pero kasi, pag naging under ka na ng civil code, hindi pwede. Hindi po yun pwede. Okay, so, again, bakit ito sinasabi? Kasi, marami tayong mga kapatid na mga Muslim na hindi alam yung mga bagay na yan. Okay po? Hindi nila alam yon. So, pumapasok kayo, para kayong pumasok sa isang lugar, pumunta sa isang lugar. Hindi alam ang Hindi nyo exit. alam kung anong klaseng lugar yun. Katulad nitong pagkapakasal sa Islam. Kung magpakasal kayo sa Islam, akala nyo ganun lang yung obligasyon. Oo nga, hindi nga ganito yung pagkain. Pero yung after ng marriage, The That's reality. the start. The reality. that's the start. Okay? Okay, si sister mabigla ha. Parang sa Islam, parang pag sinabing, nung hindi ka Christian, parang ang ganda-ganda ng Islam. Para sa'yo, no? Kahit ako, bago ako mag-aral, ganun yung tingin ko sa Islam eh. Ang ganda ng Islam. Nung inaral ko na, siya, tapos nakita ko na siya sa mga tao, oh my God, parang hindi ito yung Islam na inaral ko. So, kailangan tuloy-tuloy yung pag-aaral, tuloy-tuloy yung
pag-ijtihad, yung pagsisikap natin na matuto sa Islam. Kahit yung mga yang aking mga estudyante. Kasi estudyante kayo mga yan. nadamay kami dyan. Ligtas Sabi ko, wag kayong hihinto sa pag-aaral ng Islam. Kasi pag hininto nyo na yan, si sister, nagulat ako sa kanya. Sabi niya, kasi ganito, ustads, kasi ganito, gusto ko ganito. Parang mas ano pa siya sa akin na, diba, kung ayaw, edi wag. Sa hindi, kailangan talaga ikasal. So, kailangan, napaka sobra. Now, the fifth one is, nandun na tayo sa sa hafla. Ang pinaka pang-lima is that, yung kabul na tinatawag. What is kabul all about? Ang kabul is, seremonya yon ng acceptance ng kasal. Okay? Ayan, okay. So, isa ceremony na pag-acceptance, ganun lang. Okay? Na tinatanggap ni babae yung kanyang Kabilto, Ustads, kabilto. yung ganun. Okay? So, that's very important kasi kahit nagkutba tayo, kahit nagganito tayo, nagkumain tayo, kung wala yon hindi pa rin valid. Okay? Yung kasal. Yung kasal. Okay? Kasi mamaya, hindi niya alam na kinakasal na pala siya. Yun yung iniiwasan natin. Hindi niya alam na kinakasal na pala siya. Ito, silang dalawa, hindi nila alam. So, kaya ini-explain natin. And then, pang-anim pala is yung khutbah. Ito yun. Ito yung khutbah. Okay? Ito yung khutbah. So, hindi naman kailangan na nakabarong or what not. Basta ang importante doon is yung wasiya na tinatawag, yung hamdala ng Allah na inaalay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung kung bakit tayo nagtitipon ngayon. Yun yung importante. Now, sure na ha, wala nang itigil ang kasal, wala ba? Ay, wala. Wala pa gano'n? Hindi ko papasukin. Ituloy! Aday. Wala ba gano'n? Wala bang itigil ang kasal? Akala ko may gano'n kasi. Oo. Kasi na makakapasok. Grabe supportive yung mga sister, oh. Parang mainit-init. Bilisan mo na. Ha? Excited na sila. Malamig na daw pagka. Pwede na ikasal. Idikit. Ayan. Okay, so, simple lang sabihin ko, sasabihin mo sa Arabic, so, ako pala. Sasabihin ko sa Arabic, tapos itatranslate ko sa Tagalog, tapos sasagot ka lang. Pati ikaw. Okay? So, usually is that, alam mo, kutba to. Nasa taas pa siya. Ayaw mo lang. Oh. Medyo, kutba to ha. Pabayaan mo sa stand. So, pagka-translate ko sa Arabic, okay, pagka-translate ko from Arabic to Tagalog, sasagot ka lang. Okay? So, usually, what they do is that, pag Maguindanao, may hawak-hawak, di ba? Yes. Hawak ng kamay yung stand. Kasi ako nagpapagulo, that's not the practice that we have. Yung ano sa'yo, ganun na lang. Kasi wala si Armando. Okay. Hindi naman din alam yung itong dalawa kung ano. Sister, dito ako sa Wala bilang. naman si Armando. Ganun lang. Pagpalitin, Ustads? Yeah, magpalit kayo dito. Palit kayo. Palit kayo ng upuan. Oo. Kasi Yan. sa kanan yung lalaki. Yan. Oh, yun. Okay? Buti na lang, may mga all this time kasama. Oo. That's the correct position. Okay. So, ibig sabihin na tinatanggap mo at binibigyan mo siya ng pahintulot na siya ay magiging wife. Okay? Kapag wife, dapat, alam naman natin yung salitang wife. Duty. Diba? Duty of the wife. Kailangan natin na maging devoted. Kailangan natin na sinusuko natin yung sarili natin sa Loyal. asawa. Loyal tayo sa mga asawa natin. Sa part naman ng lalaki, sa part naman ng husband, provider dapat. Okay? You have to sweat. Kailangan mong igapang yung kasal. Pagpawisan. Kailangan mong Pagtrabahuan. pagtrabahuan, yung pagbuhay mo sa kanya bilang asawa. Okay, now, ako, nagsasalita lang ako, pero the rest, di ba, kayo na yung magkasama. Sa inyo na yung Ngayon na medyo adjustment. parang hindi masyadong ngayon na parang medyo hindi nagsisink in. Kasi, syempre, ngayon lang naman tayo nakita-kita. Pero pag magkasama na kayo, iba na pala. Kasi nalaman na ni sister na may karapatan na pala ako sa kanya. Yeah. Ang dami mong karapatan, sis. Okay? Kasi asawa mo na ako.
ma-activate yun bigla. Oo, yung pera niya, pera mo pa rin. Yung pera mo Okay, rin. hindi yun. Pero na, walang ganong ano. Stag lang ako, stag. Okay? So, ganun yung, nasa kutba talaga tayo, stagpurulal na dito. So, para tayo wala sa kutba, kutba talaga. Okay, so, I just want you to understand na, di ba sinasabi ng matanda, ang pag-aasawa ay hindi parang maginit na kaya na isusunod. Tapos maginit na kaibigan. Gusto ko ipaintindi sa inyong dalawa. Ito medyo serious na usapan natin. Na marami akong mga nakikita na nagdi-divorce after ng kasal. Okay? Kasi uso daw yung divorce sa atin sa Islam. So, pag nagpakasal, parang palamuti lang, tapos after 1 week, hiwalay agad. Why? Kasi hindi nila alam, hindi pa nila naiintindihan yung pagiging husband and wife. Ako hindi ko pa naranasan yun. Pero I know the reality na kailangan may obligasyon tayong laging kailangang gampanan sa bawat isa. Okay? Karapatan natin sa bawat isa na gampanan yung pagiging husband. Minsan kahit hindi pagiging Muslim Siyempre, mga balik Islam, usually, after kasal, hindi nagsasala. Usually, kahit hindi ganun That's not the case That is yung obligasyon mo bilang isang may asawa. Okay? Kasi late na lang yung Islam late na lang yung kung hindi ka pa nasanay magsala ng 5 beses sa isang araw, kung hindi ka pa nasanay na tumigil kumain ng baboy, kung hindi ka pa yung ganon. Kung hindi mo pa kasi para siyang may shock yung shock wave niya parang ang bagal. Mabagal mo siyang naiintindihan, lalo na sa sister. Napakalaking napakalaking struggle niya. Adjustment. Ang laking adjustment niyan sa buhay mo kasi nga syempre dati kasi kaya nga pinagbawal sa atin yung live-in Bakit? Kasi para maintindihan ka agad ng mga tao na nag-live-in or na nag-aasawa or nag-asama na hindi madali ang buhay. Talagang hindi madali. At para yun sa safety mo. Kasi at least may karapatan rin na sa kanya. Naiintindihan ko ba yun? Okay po, naiintindihan ba? Okay naman. Akil meaning naiintindihan naman na tayo ay wag niyo silang intindihan yung mga na yan. Mga marites na yan. Mga marites na yan. Kayo yung inaalala ko. Ha, sister ha? Ang pagpapakasal sa isang Muslim sister ay hindi parang kumbaga parang just chill ka lang. Hindi kailangan na sobrang isa rin minsan yung sa nagiging source ng pag-aawa yung sobrang di ba? Sobrang ganun. So medyo iwasan natin yung ganun ha? Kasi para smooth na ang buhay. Ano ba lang ako? Ang taas dito, nakatangalas ko. Okay. So again sa Kabul, ang sasabihin lang natin is Arabic, sasabihin ko yung Arabic. Tapos tatagalogin ko. Then uulitin mo. Yung Tagalog yung uulitin mo para hindi na tayo mahirapan. Okay? Tagalog ka lang. Tapos ikaw, wala kang Arabic kasi ikaw yung lalaki. Okay? Kasi si brother, are you Christian? Kaya niya kasi Tagalog naman. Tagalog. Oh, Okay. Let's start ha. stag pero la. Pakisaway nga yung. Baka Mamaya na lang. pakisaway nga siya. Pakisaway. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hindi mo pa tayo sila dalawa. Hindi na. Okay. Sabihin mo lang Brad ha. Yung Tagalog na sasabihin ko ha. Zawajtuka fi amrillahi wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang translation niya is ikinakasal kita at pinapayagan kitang maikasal. Ano pa no? Sa Islam. Nagpalit na ng pangalan sa Nagpalit, Islam. hindi pa siya nagpalit sa pangalan? Hindi pa. Anong pangalan niya sa Sa English name mo. Oo. Sa Arabic. yung pangalan mo na tunay, anong pangalan niya? Si Kalia. Ha? Yung pangalan nito sis. Ngalan niya. Yung ano, Alaya. Sa Arabic. sa Arabic, anong pangalan ni sister?
Pagpasada mo, sino pangalan Diyan niya? na yun eh. Diyan na lang. Nurjan na? Oh, dyan na. Jan na. Diyan na. Yan. Ah, Jana, Jana. Nordiana na lang. Nurjan na. Mi. Diyan na. Ano ba? Yan na. Ano ba yung pangalan mo sa Kristo? Trixie man siya. Trixie. Trixie Joy. Yan. Sa Pangalanan mo na lang, Ustad. Nordian Pagpiliin na. mo na lang. Nordian na lang. Pag Nurjan. Ano taga? Jana, Norjana. Nordiana. Norjana. Islam din pwede. Oo, Pareho na lang. Yan na lang yan mo. Okay, sige, nagkagulo pa sa pangalan. Sige na. Nordiana. Nordian. Okay. Again, zawajtuka fi amrillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Paano? Agner. 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 Sa Tagalog translation, ikaw ay kinakasal ko sa aking anak na si Nurjan na kay Agner. Okay? Pakiulit. Ikaw ay kinakasal ko sa aking anak na si Norjana kay Agner. Wakabil to naam, sasabihin mo, opo, tinatanggap. Opo. Okay. Wala ka sa Next, mo, ah. pakilakasan next time kasi Oo. tatlong beses. Oo. Okay. Para marinig ng... Zawajtuka fi amrillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikaw ay kinakasal ko. Tagalog. Ikaw Kuya. ay kinakasal ko Sa aking anak sa aking anak na si Nurjan na Norjana kay Agner. Agner. Wakabil to naam at tinatanggap ko. Tinatanggap. Last time. Zawajtuka fi amrillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikaw ay kinakasal ko sa aking anak na si Ikaw ay kinakasal ko sa aking anak na si Norjana kay Agner. kay Agner. Wakabil to, Opo. wakabil to naam at tinatanggap ko. Oo. At tinatanggap ko. Oo. Okay. See, so well, congratulations. That's it. That's it. Hindi naman natin kailangan ng is that like the practice? Hindi. Ano? So, it's not hindi naman kailangan. Okay? So, congratulations again, welcome to Islam po, sister. And ine-expect ko na itong mga mata dito, tuturuan kayo ng about sa Islam, 'di ba? 'Di ba? Ano, Walora? sila. Ayun. Sama Tuturuan mo ko. sila ha. Tulungan niyo ako mga sister. Okay. Sige. So, please ha, well, again, congratulations. Salamat po, brother ha. Maraming salamat po. Congratulations po. So, kung may mga tanong kayo about sa Islam, Marami. may mga, kasi brother, kung may tanong, tatanungin nyo din sa akin ha. Pamphlets din. So, inshallah, kung may, Pamphlets din. pakibaba na yung mga, dito ba kakain o doon? Doon na Doon lang, lang. sa taas. Sa taas? Medyo nang Hindi ano, kung yung ano ng sino Oh, gusto kumain dito sa baba. okay. Sino gusto dito sa baba? ano na. Sige.